Anyway, that's worth my money. Number one, notebooks. Number two, books. Number three, HMO. Number four, St. Peter and Don Lot. Number five, swimming lesson. Hi guys, Michi here, and today is my rest day. Yes! And usually pag rest day ko is coffee shop ako or kung ano yung cravings ko that day. Yun yung bibiling ko or pupuntahan ko. But today, nasa bahay lang ako kasi tada! Ito yung kinikrave ko, yung kape ni Renee. And then nagpagawa lang ako ng nachos. Dapat kasi fries to, usually fries. But ito yung available lang, nachos. Salsa, yung beef or pork, not sure, and then cheese. And, actually, kaliligo ko lang. And wala akong makitang suklay, kaya kung magulo yung buhok ko, magulo siya. Hindi talaga milik sa coffee. Yung as in, araw-araw ako nagkakape, no. And then, may preference din ako sa kape. Ayoko yung sobrang pait. Ayoko din naman yung sobrang tamis sa parang hindi na siya kape. Kaya, perfect talaga to. Isa to sa perks ng kaibigan ko si Renee. Kasi ang sarap niya magluto. So, talagang, kung may cravings ako na luto niya, nilulutuan ako niyan siya. Makakatipid ako at the same time. Habang kumakain ako, isi-share ko yung, uso ngayon kasi yung 5 things that worth your money, but my money. So, isi-share ko din yung akin kasi why not? Habang kumakain. Yung cheese talagang, as in talaga, na favorite cheese ng bayan. Yan, ginagamit namin itong cheese ni Renee kapag samgyup, ganyan. Sarap. 5 things that worth my money. First, notebooks. Kasi, every time na nag-overthink ako, may negative thinking ako, or may mga bagay or situation na kailangan ko yung process, kailangan ko talaga siyang i-journal. Kasi kung hindi, mag-stay lang siya sa mind ko. And also, knowing na ang daming thoughts na pumapasok sa mind natin everyday, as in thousands of thoughts, yung journal yung way ko para ilabas siya, i-release siya, para magkaroon yung additional capacity yung mind ko para sa mga bagong bagay, bagong learnings, bagong, everything. Kaya, notebook yung una. Aha! Aha! Ang sarap talaga. Second, yung books. So, I believe na yung learning ng isang tao, hindi dapat siya natatapos kapag natapos siya sa college. So, ako ganun ako, kahit nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ako tumitigil matuto. So, nagbabasa ako ng mga books, self-help books and everything for self-discovery din and improvement din. Every time nagpabasa ako, napupunta ako dun sa mundo ng author. And alam mo, saan ako na-amaze, like, minsan yung mga author, na long time ago sila na buhay, na sulat yun, pero applicable pa din siya sa present, like yung sa buhay ngayon. Kaya, amazing. Ang dami ko na-realize na dapat i-improve ng sarili ko. Talagang way siya ng improving ng mind or renewing ng mind. Yan yung tulong for me. Third is random to, wala tong edition. Third is, sarap. Ang sarap talaga, promise. Third is HMO. Like, noong 2020, nung pandemic yun na operahan ako, nagkaroon ako ng ovarian cyst. Tapos, ayun, operahan ako. Ang bill ko that time is 100K plus. And thankfully, may HMO ako that time kasi nag-work ako sa bank that time. And wala akong binayaran. Zero bill. Ngayon, kahit hindi na ako nag-work sa bank, mas kumuha pa din ako ng HMO. Kasi, ayun nga, parang sa experience ko in the past, imagine kung wala akong HMO that time. Own pocket yung 100K plus. So, yun, salamat sa Lord at meron ako nun. Kaya ngayon, syempre may mga follow-up check-up ako dun sa ovarian cyst ko na natanggal. Kasi ano siya well, may chance na bumalik, so kailangan siya i-monitor. Although, medyo matagal before ako nakabalik. Nayari ako sa doktor ko. Ayun, so, kumuha pa din ako ng HMO. So, nagbabayad ako ng almost 2K per month. Fourth worth of my money, St. Peter and Lonlat. Kasi napag-usapan lang minsan, di ba, yung savings, investment, everything. Sometimes hindi napag-usapan yung ganitong bagay na actually, yung HMO, life insurance, St. Peter, Lonlat. Yung Lonlat yung libingan. Actually, protection siya for me sa financial ng isang tao. What I mean is that, para at least kung may nawala man, o di ba may St. Peter, or kung
may magkasakit man, ayun nga, may HMO, napoprotektahan yung savings ng isang tao. So, tsaka kasi guys, pag kumuha ka ng St. Peter ng loan lot, nang hindi mo pa siya kailangan, kalahati siya ng yung babayaran mo. For example, kung halimbawa may nawala ngayon, tapos kailangan ko na ngayon St. Peter, parang nasa 100k plus, o kahit yung loan lot pa, 100k plus. Tapos nabili ko lang siya ng 50k something, tapos installment pa yung pagbayad ko. So, at the same time, kung may mawala man, or ako man, hindi na ako parang, hindi na isipin ng family ko yung kabaong ko. Yung, parang ang funny lang na pag-usapan, pero at the same time, dapat siyang pag-usapan kasi yung death, sure na mangyayari siya. Di ba? Hindi lang natin alam kung kailan. Tapos at the same time, yung sakit, may chance na mangyari siya. So, maganda pa rin being ready sa ganun. So, yun, kumuha ako ng ganun. Fifth is swimming lesson. Yung kabataan ko, as yung takot sa mag-swimming. Actually, mga 6 feet. Di ba 5 something, 5'2" ako. So, ako natakot ako sa 6 feet. So, hindi ko na malala kung anong taon yun, nag-avail ako ng survival na swimming lesson. So, kahit ilang feet pa yan. Char lang. Takot pa din ako sa dagat actually, lalo na hindi ako familiar dun sa dagat. But, malaking tulong siya sa akin kasi na-enjoy ko na yung dagat, na-enjoy ko na yung pool. So, yung kaya ko naman 12 feet, 15 feet. At the same time, survival din siya. Yun nga, kung may mangyari man, at least, marunong ako magpalutang-lutang. And at the same time, skin diving, nag-try din kami nag-skin diving para ma-enjoy din yung ilalim. Hindi ko naman go naging professional, pero at the same time, at least kaya kong mamunta sa ilalim pag gusto kong makita yung mga isda, yung mga isla and everything. So, worth it siya na parang. So, ayun lang, dami yung sinabi, dami explanation. Anyway, that's worth my money. Number 1, notebooks. Number 2, books. Number 3, HMO. Number 4, St. Peter and Don Lot. Number 5, swimming lesson. If you want something na expound dun sa mga shinare ko, comment down below. Bye-bye! Ang sarap talaga.